Sinimulan ng irepaso ng ilang grupo ang source code na magdedetalye kung paano babasahin ng mga PCOS machine ang boto ngayong 2013 elections. Kasunod po yan ang formal na pagtanggap ng COMELEC sa source code. Saksi si Tina Pangliban Perez. Sa harap ng COMELEC, ilang political party, citizens arms at media, iniabot ng SLI Global Solutions ang PCOS source code na 6 na buwan itong nireview sa Amerika sa Dominion Voting, ang kumpanya nagmamay-ari ng PCOS technology at software. These are the three words: proper, accurate, and secure. That is the certification of the SLI. Kasunod nito ay isinailalim ang source code sa encryption o proseso para di ito mabasa ng walang otorisasyon. Nilagyan ito ng magkakaibang password mula sa SLI, Dominion at COMELEC. Pero dahil hindi maaaring i-encrypt ang source code ng direkta mula sa CD, nagkaaberya at kinailangan pang ilipat sa COMELEC desktop ang source code. Sa kalagitnaan ng proseso, kumarap-kurap naman ang ilaw. Pero tagumpay ang encryption, kaya inilagay na ang source code sa isang CD na pinapirmahan kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. Mr. Chairman, on behalf of DBS, I'm happy to provide you the 2013 source code. Finally, we have the source code. Inilagay ang CD sa itim na kahong de susi na nilagyan ng mga paper seal na pirmado ng COMELEC Bank. So sir, para ka bang nabunutan ng tinik ngayon? Oo naman. Napakagaan ng katawan. Kulang na lang, gusto ko nang maiyak. Sinimula na rin ang review ng ilang political party sa kopya ng source code na naiwan sa COMELEC. Ang pinaka-source code na sinelyuhan naman sa kahon, tulad ng nasaksihan ko noong eleksyon 2010, ay dinala sa isang vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tulad din noon, bawal kunan ng kamera ang mismong pagpasok ng source code sa vault. That the BSP is prepared to comply with its mandate to safekeep the safety deposit box containing the source code. Pero si una senatorial candidate Richard Gordon, hindi pa rin kumbinsidong hindi mahahack ang PCOS source code, lalo't pagkatapos na ng eleksyon makukumpleto ang review nito. Hindi malinis ang magiging eleksyon. Hindi naman pwedeng i-hack. Hindi naman pwedeng i-hack ngayon. At this stage, hacking will take 6 months to 1 year. Ako si Tina Pangliban Perez, ang inyong saksi.